Sir, paano po magkaroon ng ganito kagandang tornado? Grabe! Sipag lang, sipag. Sipag talaga. Sobrang At saka, ganda. syempre, dapat yung supplement na binibigay natin, dapat quality at saka maganda. Sir Ivan, pwede po ba mag-apply dito? Yun na yung bigla yung extra. So, sobra pong ganda ng farm ninyo, sobrang ganda ng mga manok nyo, at alam ko na kung bakit Ivan Benedicto ay Iron Cock Game Farm. Mad Science! Hi mga Mad Kabarkada! So nandito tayo ngayon sa Guimaras sa Iron Cock Game Farm. So ayan, kasama natin si Sir Ivan Benedicto. Mag-hi kayo sir sa ating Hello, viewers. good morning. Welcome sa Guimaras, ma'am. Yes, Welcome. thank you po. Ito yung isa sa inaabangan ko na mabisita na farm dito sa Guimaras. Makikita nyo po dito yung mga kanawayon. Ayan. Paano po kayo nag-start sa ganitong industry sa pagmamanok? Yung grandfather ko kasi is biyahidor ng manok. So, yun. biyahidor? Namimili siya ng manok sa Bacolod, Ay, tapos okay. dinadala sa Manila. Then doon na kayo na-attach sa manok. Kaya nga sabi ko at that time nung nagtatrabaho pa lang ako sa Manila, sabi ko, pag-igihan ko talaga yung pagtatrabaho kasi pangarap ko na eventually magkaroon ako ng farm. Ay, so gano'n na po kayong katagal sir na sa industry ng ganito, yung pag-aalaga ng mga manok? Siguro mga nasa 7-8 years pa lang. Dati naman kasi wala namang talaga na magpadami. Opo. Mag-alaga-alaga lang. So yun, eventually may bumibili sa atin kaya nagano tayo na mag-commercial at saka magpadami talaga. Ayun sir. Bakit pala Iron Cock Game Farm po yung pangalan nyo? Medyo nakaka-intriga yung pangalan, kakaiba eh. Hindi kasi nung nag-work pa lang ako, yun nga, naisip ko talaga na dapat pag magpangalan tayo ng farm, dapat may dating. Oo dapat nga eh, meron talaga. Mas masculine talaga na. So yun, at the time, uso kasi yung Iron Man na movie. Ay, okay, naisip bakal. ko, bakal talaga. Grabe, kaya naging iron. Kinakak na lang yung dinuktong nyo. So talaga Iron Cock, walang iba yan, Ivan Benedicto. So ano po yung mga kalimitan na bloodlines nyo dito na binibreed tsaka pinagmamalaki nyo dito? Yung mga kanawayon natin, tapos yung mga hatches, may mga konting sweaters din tayo at saka dome. Pero karamihan talaga kanawayon. Kanawayon Bakit talaga. nyo po napili na ito yung maging pinaka-bloodlines na pinaparami nyo dito sa farm nyo, yung kanawayon? Unique sila eh. Siyempre medyo kakaiba. kakaiba yung At saka kulay. nag-score talaga sila. Talaga po. Mas focus ako sa breeding talaga at saka more or less pangbenta talaga. Talagang negosyo po. So, Oo. side by side na lang yung fighting. Oo, pag kung ano yung matira sa atin, yun na lang din yung nilalaban okay. natin. And kahit pa paano swerte, Oo. umi-score tayo. Meron na ba kayong nakuha ng mga medals dito sa ating industry? Yes, may mga trophies tayo na Wow. nakuha. So, dito po sa pag-aalaga ng mga ganitong manok, ano po yung sikreto ninyo para mapanatili yung ganitong ka-healthy ng mga manok? Kasi, nung nagpunta at nagbisita ako dito sa range nyo, grabe yung healthiness nila. Grabe, parang walang mga sakit. Sa tulong ni Mad Science, Opo. yun. Kaya sabi ko nga, ito yung masasabi mo ba na tayo, literal na Mad Science talaga yung gamit Opo. natin. So ito yung effect sa manok natin. Makita mo healthy. Wala ka nakikita dyan ng kahit Wala isa nga na eh. nagkasipon or ano. Sa amin, pag medyo masama yung panahon, nagbibigay tayo ng Respirax. Respirax po. Sobrang mahangin dito eh. Oo. So, yung stress level niya, mapababa niya. Oo. At the same time, sobrang lamig dito. Talaga? So, ayun naman yung tulong ni Livercon na at least mainit yung katawan nila. Sa gabi, hindi sila mag-stampede dahil sa lamig. So, sir, yung ganitong klase na negosyo ninyo, sir, ano po yung nakukuha yung benefits dito bukod sa nakakapagbenta kayo? Talaga bang hilig nyo talaga po yung pagmamanok na Yes, ganito? ma'am. Yung kung sa Tanggal tulong, stress. kung sa tulong lang, wala yung anak ko. Oh, wow. Lahat- Dialata, sir, ah. Lahat sa manok. Sa manok yan. Sa manok.
doon ng bread and butter na ninyo. Oo. Aside sa pagmamanok, sir, meron pa po kayong ibang pinagkakabalahan or other na ginagawa? Total na pagmamanok lang talaga. Talagang focus si sir dito. Nakapagpatapos na to ng tatlo. Yung Wow! and this ko is licensed custom broker na. Yung pangalawa ko, chemical engineering. Tapos ito, pangatlo, this Galing. coming June, graduate na rin ng tourism. So sa 8 anak nyo, siguro yung iba bata pa. Yung mga elders nyo, mga anak nyo na medyo may edad, may nagmana ba ng pagmamanok mo? Yung pangalawa ko, ma'am, yung babae. Wow! Tingin ko siya yung ano talaga. Babae pa, ha? Oo. Pag, alam mo, ma'am, dito sa Iloilo, kilala ako dito na pag naglalaban ako or nasasabungan ako, kasama ko Yung anak misis nyo. ko at saka yung anak ko. Grabe, full support. Oo, kami, ganon. So napaka-importante niyan kasi sa family natin na kahit isa may magmana sa passion mo para if ever, syempre may magpapatuloy sa new generations. Oo. At hindi mawawala, napakagandang kalawayan ni Sir Ivan. Yung sisiw ninyo mula mag-start kayo, paano po yung ginagawa yung techniques po na pwedeng i-share sa ating viewers? Kasi alam naman natin yung pagmamanok nagsisimula sa sisiw na napakahirap. So ano po yung pwede nyo pong mabigay na tips sa kanila pag nag-start sila sa pagmamanok? Dito sa Iron Cat Game Farm, ma'am, day old siya, diretso na kami ng set pro. Ay, Up to okay. 4 days lang siya sa brooder. So, after 4 days, nasa barn na talaga sila. Oh. So, pinafamiliarize muna yung lugar. After 1 week, binubuksan na namin yung barn. So, yung mga sisiw na kung sino yung gustong lumabas lang for the meantime. So dito sa Guimaras or sa inyong farm, parang yung designs nyo sa facilities, and gano'n po kalaki yung inyong lugar dito sa inyong farm? Yung, O laki? Dito, for example, ganito, mga nasa 1,000 heads na ano, dalawang barns ang pinapagawa ko. Yung size is 20 by 24. So yun, itong farm, actually pinagamit lang for the meantime sa atin ito ng kaibigan ko. So ito, kabuuan ito nasa 54 hectares. Grabe! Sa kaya mong linisan, pwede mong gamitin. So napakaswerte nyo Oo, napakabait. mapagamit, Oo, ni ex-mayor Chavez. So, sa tapos, kanya yung lupa. Tapos napansin ko, sir, na mas more on kayo sa mga barns na yung sakto lang yung hindi sobrang bato. Mas ano sa inyo yung ganito yung designs nyo talaga. Oo, ganun siya. Na, kung pwede lang talaga na yung mga sisiyo, dapat komportable sila sa bahay nila. Ano po yung mga future plans na gusto nyo pa pong i-level up? Gusto ko magpatayo ng bahay sa loob Wow! ng farm mismo, ma'am. Para alam mo yun. Tutok na. Oo, pag gising ko, manok na. Bago ako matulog, manok Manok na. pa rin. Pagising manok, pagtulog manok. So ano po yung mapapayo nyo sa akin na pwedeng tips para po maging ganito ng ka-successful din po yung aking pagmamahal? Number one, ma'am, pili tayo ng bloodline na kung ano talaga yung gusto natin. Kasi pag gusto mo, ano ka eh, ka na gumising ng umaga, i-breed ko to ng marami, Opo. palakihin ko. Tapos once na may signature bloodline ka na, doon ka na mag-start na magpadami. Then dun sa mga maintenance and pag-aalaga, na Oh, doon na lang anyway, Mad andyan Science. naman si Mad Science eh. Mad Science talaga po ang ating Oo, kasangga sa makikita ganyan. talaga yung resulta. So hopefully, ayan, dahil ganito yung napasyalan na natin, napakaswerte natin na nakakapasyal tayo sa mga ganitong breeders. Tips galing sa kanilang mga pagmamanok. Bakit po si Mad Science at paano nyo siya nakilala? Actually, ano to, yung kaibigan ko, si Gwen, siya yung nag-introduce talaga sa akin sa Mad Science. Kasi mami, nung nag-start pa lang ako mag-breed, nagka-problema ako. Nung dinala ko na yung mga manok dito, mga sisiw sa Guimaras, talagang grabe yung sipon. So lahat na ng gamot, sinubukan ko na talaga. Promise, sinubukan ko. So sabi ko at that time, yung kaya naman natin bumili ng gamot. Pero yung stress na binigay na hindi talaga gumagaling yung manok. So following year, yun na. Nung nakilala ko na si Sir Che, saka Mad Science na yung ginamit ko. Dito nga sa Mad Science, pag lalo na kasama tayo sa pamilya, sample yung isang kamadbarkada natin, kung ano yung kailangan mo, since na ito yung bloodline na mas malakas sa kanya, hindi ka makakuha. Nagtutulungan para at least lahat Pataas. pataas. Napakaganda. Walang hatakan. Walang hatakan pababa, wala. Yun ang Tutulungan napakaganda. So if ever may mga problema, pwedeng tumawag sa kamadbarkada natin Oo. at tutulong at tutulong. Ideas kung paano palakihin ng maayos yung sisiw. At konting inuman. Oo, automatic yun. Believe ako sa Mad Science. Believe ako. Pop, 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 pop. Kapag tinanong kung bakit matatag, kapag tinanong kung
dito, Mad Science. Walang katapat, hindi junk.